Masarap talaga sa MCGI, madaming libreng food. Nakapagabuloy ka na ba? Kapatid, anong masasabi mo doon sa mga exiters na umalis sa atin at patuloy na may sinasabing masama? Dapat bang patulan? Ang sagot ko, hindi. Kasi unang-una, bakit mo papatulan yung lumalaban na dun sa aral? Diba? Ano pa yung aral na iaaral mo sa kanya kung siya mismo, same naman kayo dati ng pinapaniwalaan? Diba? Kasi unang-una, meron na siyang nadinig na salita ng Diyos. Nadoktrinahan na siya. Diba? Nabautismohan na siya. Kung alin o ano yung bautismo na ibinautismo sa'yo, yun din naman yung ibinautismo sa kanya. So, ano pa yung paraan ng panghihikayat na gagawin mo sa kanya? Dahil ba doon sa aral na pinapaagaw doon sa apoy, na inyong agawin sa apoy? Diba? So, ang sinasabi doon sa Biblia na pinapaagaw doon sa apoy, yung hindi laban sa atin. Kasi nga, kahit agawin mo, yung mismong nasa apoy na, laban naman sa atin, hindi sa atin yun. Maliwanag naman sinasabi ng Biblia. Ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Pag hindi laban, pagkalaban, sa atin ba? Hindi. Kahit ituro mo doon yung utos ng pagsisisi, kahit ituro mo doon yung utos na pagbabalik loob sa Panginoon, diba? Hindi makikinig yun. Diba? Kaya totoo naman talaga, naniniwala naman ako dun sa kasabihan na hanggang may buhay, may pag-asa. Kasi meron kang chance or opportunity na ibinibigay sa iyo ng Diyos para igawa ng mabuti. At sa buhay, dapat alam natin kung sino yung pakikinggan natin. Kasi ang nakataya dyan, yung kaluluwa mo. Diba? Kaligtasan yung nakataya dyan. Dapat alam mo kung kay nino mo ipapaubaya. Hindi kay nino lang. Diba? Kaya nga bilang mga lingkod ng Diyos, dapat bilang mga tupa, dapat alam natin kung sinong papakinggan natin. Diba? Dahil nalalaman ng tupa yung tinig ng kanyang pastor. Kahit naman ilagay natin yun dun sa literal, tupa, diba, may mga video nga na pinapakita ang kapatid na Eli, diba? Yung tupa, nakikinig lang dun sa tinig ng pastor niya. Pero kapag iba yung tumatawag, wala siyang pakialam dun. Hindi pakinggan. Diba? Dapat ganun tayo. Ano mang gagawin? Dapat bang i-entertain? Hindi. Diba? Huwag mong pakinggan, yun ang gawin mo. Huwag mong sagutin. Diba? Huwag kang pumunta doon sa baluarte nila. Kasi sila, naghahanda sila ng trap dahil doon sa halimbawa'y malumanay na salita. Diba? Gagamitan ka ng malubay na sagot para mapukaw yung attention mo at maniwala ka doon sa sinasabi nila na palalabasin nila na nanloloko yung samahan. Kaya dapat bang paniwalaan yung mga exiter? Ang sagot natin, hindi. Diba? So, ang gawin mo, huwag ka nang makipagpatulan, huwag ka nang, kumbaga, mag-comment dun sa kanilang social media, dun sa Facebook nila, dun sa YouTube nila, o kung ano mang yung link na ipapaklik sa'yo. Kasi trap yun. Trap yun. Kaya ngayon talagang tupa, ang pinapakinggan lang nun yung tinig ng kanyang pastor. Wala siyang pakialam dun sa tinig ng iba. Kasi yung talagang tupa, maamo yun. Diba? Pero sila, ang gagawin nila, magpapanggap na tupa, pero yung sa loob, lobong maninila. Diba? Sinisila ka ngayon. Kaya nga, kahit nga yung mga hirang, maaaring mga hirang, maligaw pa. Dahil nga sa paglaganap ng katampalasanan, yung pag-ibig ng marami lalamig. Saan ba sinasabi yun? Diba? So, dapat alam natin kung kainino natin paubaya yung ating mga kaluluwa. Diba? Ang pinag-uusapan dyan, kaluluwa. So, dapat bang patulan? Ang sagot ko, hindi. Diba? Mga trap yan. Kailangan maingat ka. Yan ang dapat mong gawin bilang lingkod ng Diyos. Alam mo kung sino yung nakukumbinsi at napapaniwala ng mga expert? Yung nakikipagtalo sa kanila. Yung mga nakikipagdebate sa kanila. Ang need ng mga exeter para mapukaw nila yung atensyon ng mga sumasampalataya doon sa aral. Yung attention, diba? Yung attention,
dapat makipag-conversation sa kanila. Ano mang paraan, wala silang pakialam doon. Ang mangyaring gawin nila, dapat makausap nila, di ba? At gagamit nga sila ng malubay na sagot at malubay na salita. Yan ang nangyayari, di ba? And then yung mga kasiraan, diyan nila ipapasok yan. At ang nangyayari, magpapatuloy ba doon sa paggawa ng mabuti yung mga umalis? Hindi. Di ba? Kasi wala naman akong nakita na umalis doon sa MCGI. Ang pagkatapos umalis at nakaalam ng totoo, kumabuti-buti. Diba? Ang iba nga, bumalik doon sa bisyo eh. Diba? Ang iba, bumalik doon sa kanya-kanyang relihiyon. Paano natupad sa inyo yung isang katawan? Paano natupad sa inyo ang isang bautismo? And then magtuturo ka ng magandang balita. Magtuturo ka ng ebanghelyo. Yun nga yung mabuting balita. Hindi naman nangyayari sa kanila. Yan ba yung paniniwalaan mo? Kaya hindi naman dapat talagang makipagpatulan dyan at pumunta pa doon sa baluarte nila at social media. Yan ang mga balak niyan eh. Yan ang trabaho niyan. Talagang lakarin nila yung lingkod ng Diyos, maniwala sa kanila. Pero ano yung resulta? Dati-dati hindi ginagawa yung mga kabawalan nang umalis doon sa totoong samahan, ginawa na yung kabawalan. Diba? Hindi na nanatili doon sa aral na narinig nila ng una. Nagkaroon sila ng katinang tainga, nagsipagbunto doon sa kasinungalingan. Kaysa doon sa katotohanan. Kaya nga dapat maging maingat tayo bilang lingkod ng Diyos, malaman natin kung ano o aling salita yung papakinggan natin. Kapag alam nating kabulaanan lang, kapag alam nating laban lang doon sa aral, huwag tayo makinig. Diba? I-unfriend na ho natin yung mga ganyan. Natural na gusto mo lang naman na ipaglaban yung nasa iyo na mapagbalik loob sila sa Diyos, pero bahala na yung Panginoon doon. Kasi baka mamaya, kakahikayat, ikaw yung mahikayat nila. Paano yun? Diba? Ang nakataya dyan ay kaligtasan. Diba? Dapat maging matalino tayo. Magpakatalino tayo na gaya ng ahas, diba? Magpakatimtiman naman tayong gaya ng kalapate. Sa kanila, meron ka bang nakitang timtiman? Paano naging timtiman yun? Ang kwento ay yung kasiraan ng iba para mapaniwala. Kasi nungalingan, diba? Kasi yung hatid ng magandang balita, ang hatid ng ebanghelyo, yung totoo. Diba? Kaligtasan yung dala nun. Sa ikapagsisisi. Hindi nga nila pinapangaral yung aral ng bautismo. Paano yun? And then, magsisimula ka ngayon pa lang. Masyado nang late. Diba? Ika nga. Tapos diyan ka maniniwala. Diyan mo ipagtitiwala yung kaluluwa mo. And then, dati-dati, tumutulong ka, gumagawa ka ng mabuti. Ngayon, hindi na ganun. Diba? Isipin nyo din. Dati-dati, meron kang napapalugod na kapwa-tao dahil ginagawa mo doon sa pangalan ng Diyos, hindi naman sa sarili mong katwiran. Ngayon, huminto ka na dahil hindi ka na MCGI. Diba? Kaya nga, dito natin nakita sa samahang MCGI, yung totoo. Diba? Yung pagbabalita doon sa totoo, meron tayong libreng sakay. Ano ba yung dala ng libreng sakay na yan? Diba, yung ngiti doon sa mga kapwa-tao natin na nakakagamit, di ba? Meron tayong free haircut, di ba? O libreng gupit sa mga barangay. O nagpapakain tayo doon sa barangay. Ano yung hatid sa kanila? Di ba magandang yun? Magandang balita. Kaya nga pag kinausap natin yung halimbawa barangay tanod o kapitan doon sa barangay. Ang dala ng MCGI, the good news, magandang balita eh. Diba? Napapatunayan nila na yung taga-MCGI talagang mabait. Diba? At ang dami nating ginagawang mga proyekto na sumasagana tayo doon sa mabuting gawa. Para ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yun ang the good news. Yun ang magandang balita. Yun ang ebanghelyo na sinasabi ng mga Exeter na hindi naman nangyayari sa kanila. Diba? Nangyayari yun doon sa MCGI. Diba? Mga medical mission. Meron tayong libreng ospital. Meron tayong libreng libreng paaral.
Diba? Marami. Siguro hindi na natin na sasabihin lahat sa dami. Pero tinutupad natin yung aral, yung magandang balita. Pero para i-claim ninyo, nasabihin ninyo, sa inyo nangyayari, malabo. Diba? Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil nga, kung yan ay magandang balita, dapat yung makakarinig, hindi magkakaroon ng masamang isipin. O ay, hindi pala totoo yan. Diba? Ay, hindi pala, hindi pala sa Diyos yan. Dapat ang maisip nila at ang mamutawi sa mga labi nila ay yung ngiti. Diba? Dahil ay magandang balita nga, good news nga. Dito lang natin nakita yon sa mga MCGI.